Tinapatan ng militar ng US ang sugulang bluff at nabasag ang blockade ng Iran. Sa ilang linggo, ipinadyabang ng desperadong rehimen na nilagyan nila ng mga nakamamatay na minangpandagat sa ilalim ng tubig ang mahalagang daanan ng tubig sa mundo. Hinahamon ang mga barkong tumawid. Ngayong umaga, dumaan ang mabibigat na armadong barkong pandigma ng Amerika sa gitna ng blockade ng walang pagsalungat. Ito ang unang beses na nangyari ang ganito mula nang magsimula ang digmaan. At nangyayari ito sa panahong kailangan ng Iran ang lahat ng pwedeng gamitin nitong pang-pressure para makipagnegosasyon sa isang kasunduang kaya nitong tanggapin. Tingnan mo, kahit maraming reklamo at banta ng pag-atras, kung hindi mapapayag ng US ang Israel sa tigil putukan sa Lebanon, dumalo pa rin ang mga opisyal ng Iran sa negosasyon. Sa katunayan, nauna pa silang dumating sa Pakistan bago lumapag ang eroplano ng US. Kinabukasan, dumating din ang delegasyon ng US. Bumaba ng eroplano si Pangalawang Pangulo J.D. Vance at nakipagkita sa mga opisyal ng Pakistan bago ang negosasyon. Ngayon, pag-uusapan natin kung sino-sinong dumalo mula sa Iran dahil nagpapakita ito kung gaano nila kaseryoso ang negosasyon. Pero bago natin gawin yan, pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga barkong pandigma ng US. Kanina umaga, 2 US warship dumaan sa kipot ng Hormuz pumasok sa Persian Gulf. Tapos bumalik din palabas. Unang beses mula simula ng digmaan na pumasok ang US barkong pandigma sa Persian Gulf. Ngayon, may isang outlet ng state media ng Iran na nagsasabing hindi talaga ito nangyari. Tinangkang pumasok ng mga barkong pandigma pero tinakot at pinaatras ng hukbong dagat ng Iran. Sa totoo, ilang beses na ring nahuling nagsisinungaling ang outlet na ito nitong mga linggo. 3 publikasyon na ang nagkumpirma na 2 barkong pandigma ng US ang tumawid mula silangan, pumasok at lumabas sa Persian Gulf. Bukod dito, pwede rin nating tingnan ang satellite data at lokasyon ng mga barkong pandigma. Makikikita natin na tunay na naganap ang paglalakbay sa liwanag ng araw. Isa itong misyon na tumagal ng ilang oras at nasaksihan ng lahat. Kung gusto ng Iran kumilos, kaya nila. Pero hindi nila ginawa. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng US na ang pagdaan na ito ay hindi napagkasunduan o naayos sa mga autoridad ng Iran. Ibig sabihin, basta na lang pumasok at lumabas ang mga barkong pandigma. Ngayon, di natin sigurado ang ginagawa nila. Maaring mensahe lang ito na malaya nang gumalaw ang US sa kipot dahil sa tigil putukan. O baka sinamahan ng mga barkong pandigma ang tanker papasok at palabas ng Persian Gulf. O nililinis nila ang mga mina. Hindi natin tiyak. Pero alam natin na dati nang sinabi ng mga Iranian na may mga mina sa Strait of Hormuz. Pakinggan ninyo ito. Kinumpirma ng Iranian Deputy Foreign Minister ang impormasyong ito 2 araw nang nakalipas. Kaya ang panayam ay mula Abril siyam. Bukas ang Strait of Hormuz. Siyempre may mga technical na limitasyon dahil sa war zone at dahil sa marami paghahanda na ginawa ng Iran nung panahon ng digmaan, nung panahon ng agresyon laban sa Iran. Kaya may ilang technical na paghihigpit. At ito ang dahilan kung bakit lahat ng barko na gustong dumaan sa Strait of Hormuz ay kailangang makipag-ugnayan sa aming hukbo at sa aming mga military contact point doon. Dahil sa mga limitasyon sa kipot na ito, at ang kipot na ito ay napakakitib. Nasa loob ito ng aming teritoryo na tubig, pati na rin ang teritoryo na tubig na Oman. Nasa loob ito ng aming tubig. Kaya kailangan namin maging maingat para sa kaligtasan at seguridad ng mga tanker at barko. Ang technical na restriksyon ay konektado sa digmaan at nangangailangan ng panahon bago matanggal, kaya't sinisiguro ang ligtas na pagdaan. Bukas ang Strait of Hormuz. Pero syempre, bawat tanker at bawat barko ay dapat makipag-ayos sa mga autoridad ng Iran para ligtas na makadaan sa rutang ito. Sinabi niya na may mapa ang Iran ng mga minang ito. Kaya kailangan makipag-ugnayan ang mga barko sa Iran para ligtas makadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, di ako sigurado kung totoo yun. Dahil kahapon iniulat ng New York Times na hindi mahanap ng Iran ang minang sila rin ang naglagay. Maaring dahil wala silang mapa, o baka yung naglagay ng mga mina ang may hawak nito at nailibing sa ilalim ng lupa sa isang bunker kung saan siya nagtago noong inatake ng mga Amerikano. Hindi natin talaga alam, pero gusto kong talakayin dito ang teoryang inilabas ng ilan nitong mga araw. Ayon sa kanila, hindi talaga naglagay ng underwater mine ng Iran, kundi sinabi lang nila ito sa publiko. Kaya natakot ang mga barko.
lalo na yung mga sibilyang barko. Natakot silang sumugal. Dahil dito, na-blockade ang Strait of Hormuz, kahit wala namang ginawang delikado ang Iran. Pero teorya lang ito, walang ebidensya. At nagdag pa dyan, para lang baliwalain ng kaunti ang teoryang ito. Naglabas mismo si Pangulong Trump ng pahayag kaninang umaga na kinukumpirma na ang mga puwersa ng US ay nagsasagawa talaga ng misyon para alisin ang mga mina. Panurin ninyo. Ang bentahe lang ng Iran ay ang banta ng barkong tatama sa isa sa mga minang pandagat nila. Pero lahat ng 28 nilang bangkang panghulog ng mina ay nakalubog na rin. Sinimulan na namin ang paglilinis sa Strait of Hormuz bilang pabor sa mga bansa sa buong mundo. Kabilang ang China, Hapon, Timog Korea, Pransya, Alemanya at marami pang iba. Nakakagulat. Wala silang lakas ng loob o interes gawin ang trabahong ito para sa sarili nila. Nakakatuwang isipin na maraming barkong pangkargang langis na walang laman mula sa iba't ibang bansang papunta sa Estados Unidos para magkarga ng langis ng Amerika. Ngayon, sa pagkakaintindi ko, at lilinawin ko hindi ako Navy expert, may mga kakayahan ng US military na di alam ng publiko. Base sa alam ko at pampublikong impormasyon, yung 2 barkong pandigma na dumaan sa Strait of Hormuz ay walang advanced na kakayahan para matukoy o alisin ang mga mina. Hindi ako sigurado kung yung 2 barkong pandigma ay nandoon para magtanggal ng mga mina o kung may iba pang proseso na ginagawa o magsisimula pa lang para alisin ang mga mina. Pero malaking bagay pa rin ang pagpasok at paglabas ng 2 barkong pandigma sa Strait of Hormuz. Lalo na't nangyari ito sa araw, bukas ang transponder at kitang-kita ng lahat. Dapat nating tandaan na bababa ang kapangyarihan ng Iran kung mabubuksan ang Strait of Hormuz sa trapikong ayaw nitong dumaan. Sinabi ng Iran na hindi nila papayag ang lumagpas sa 15 barko ang makalabas sa Strait of Hormuz bawat araw. Ngayon, sa kasalukuyan, mas mababa pa dyan o baka malapit na sa limitasyon na yon ang trapiko. Pero kung lalampas doon, ibig sabihin na babawasan na ang kapangyarihan ng Iran. Ngayon, habang may negosasyon sa Pakistan, alam mo ba kung anong ginagawa ng China? Sabi ng US Intelligentsia, magpapadala ang China ng mga bagong sistemang panlaban sa himpapawid sa Iran sa mga susunod na linggo. Inihahanda ng Beijing na ilipat ang mga shoulder-fired anti-air missiles na tinatawag na manpads. Nagdulot ang mga manpads ng asimetrikong banta sa mababang lipad na US eroplano sa digmaan at maaring mangyari muli ito kung mawala ang tigil putukan. Tandaan, sa press conference matapos ang rescue mission nung nakaraang linggo, kinumpirma ni Pangulong Trump na ang F-15 ay bumagsak dahil sa handheld shoulder-fired missile o manpad. Kung dumami pa ang manpads, magiging malaking problema ito sa US Air Force kung mabuwag ang tigil putukan. Sa kabutihang palad, may positibong balita mula sa negosasyon sa Pakistan. Tingnan ang listahan ng mga tao mula sa Iran. Ngayon, hindi natin alam ang eksaktong bilang. Pero base sa mga pagtataya, nakita natin na humigit kumulang 70 katao ang nasa delegasyon ng Iran para makipagnegosasyon ng kasunduan. May mga eksperto sila sa ekonomiya, diplomasya at seguridad. Halos lahat ay nandoon. Pati na rin yung taong pinag-uusapan natin kahapon, si Mohammed Bagheri, na itiutulak ng IRGC na may sama bilang kinatawan ng paniniwala o panig ng IRGC sa negosasyon. Kasama rin ang taong iyon. May ibig sabihin ang laki at komposisyon ng delegasyong ito. Ibig sabihin ito na sineseryoso ito ng Iran at marahil umaasa sila na magkakaroon ng kasunduang mapagkakasunduan nila. Mula sa video kahapon, baka maalala ninyo na bago umalis ang delegasyon ng Iran papuntang Pakistan, sinabi ng kanilang pinuno na 2 kondisyon ng tigil putukan ay hindi natupad. Ibig sabihin, aatras ang Iran sa negosasyon. Ayon sa kanya, ang mga kondisyon ay tigil putukan sa Lebanon at pagpapalaya ng mga nakapirming pondo ng Iran o perang nakapirmi dahil sa mga sanksyon. Gusto nilang mabawi ang pera. Ngayon, hulaan mo kung anong nangyari. Alam nating isa rito ay hindi natupad. Wala pa ring tigil putukan sa Lebanon kahit na yon. Umatake ang Israel sa mahigit 200 target ng Hezbollah sa loob ng 24 na oras. Bukod dito, giit ng US officials na hindi sila pumayag palayain ng alinman sa nakapirming pondo ng Iran para sa tigil putukan. Wala silang pinalaya rito. Ibig sabihin, kahit hindi natupad ang 2 kondisyon,
pumunta pa rin ang mga Iranian sa Pakistan at patuloy na nakikipagnegosasyon. Habang nire-record ko ito ngayong linggo ng umaga, mahigit 4 na oras nang tuloy-tuloy ang negosasyon ng pribado. Nakikipagnegosasyon si Panggalaang Pangulo J.D. Vance at ang delegasyon ng Iran, habang ang mga eksperto ng magkabilang panig ay nag-uusap din. Ipinapakita nitong desperado ang Iran. Maaring mali ang basa ko dahil personal itong opinyon. Pero sa tingin ko, malinaw na sinabi ng Iran, kung di matugunan ang dalawang kondisyon, di kami pupunta. At ang US naman ay parang, hindi naman talaga kami pumayag sa dalawang kondisyong yon. Kaya hindi namin tutugunan ang mga iyon na yon. Hindi namin tutuparin ang mga kondisyon. Kahit nagdeklara ang Iran na hindi sila pupunta, dumalo pa rin sila sa negosasyon. Nagdala sila ng malaking grupo, sa madaling salita, malaking delegasyon para makipagnegosasyon at matagal silang nakipag-usap. Ipinapakita nito na talagang gustong-gusto ng Iran ang negosasyon. At syempre, posible ring nagbabluff lang ang Iran nang maglabas sila ng pahayag na yon, di ba? Maaring hindi ito napag-usapan at inilabas lang ng Iran sa publiko sa huli. Umaasang makakuha sila ng higit pa sa nararapat mula sa US. Nanindigan ng US sa posisyon nila at ang Iran naman ay parang, sige, sinubukan namin. Sulit ding subukan, alam mo naman. Sa huli, bumalik din sila sa negosasyon. Hindi masaya ang Hezbollah at mga taga-Lebanon dahil pakiramdam nila iniwan sila ng Iran matapos ang ilang pampublikong pahayag at ngayon ay nakikipagnegosasyon na sila. Nakikipag-usap sa Estados Unidos kahit tuloy ang digmaan ng Israel at Hezbollah. Kaya tiyak na hindi rin masaya ang Iran dito. Mahina na ngayon ang relasyon nila sa isang proxy group. Pero tingnan pa rin natin kung paano tatakbo ang negosasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang mga negosasyon. Pero wala pa tayong ulat kung ano ang pinag-uusapan, kung ano ang napagkakasunduan, at kung ano ang mga hindi nila pinagkakasunduan. Pero kapag nakuha na natin ang mga ulat na yon, sisiguraduhin kong gagawa ko ng updated na video para sa inyo. Pero kapag nakuha na natin ang mga ulat na yon, sisiguraduhin kong gagawa ko ng updated na video para sa inyo. Hanggang sa muli, ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod na video. Para maintindihan ang asal ng Iran na yon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyan nitong kalagayan. Hindi lang ito nangangahulugang bumalik tayo sa 1979 nang maganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangan nating balikan ang pamumuno ng dinastyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano nakaapekto ang mga desisyon ng mga pinuno noon sa Iran hanggang ngayon. Alam mo ba, iyan din ang ginagawa namin sa podcast series naming kakalabas lang ngayong araw. Kung interesado ka sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo umabot sa kinalalagyan natin ngayon, pakinggan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo ring panuorin ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.